Hello guys, good day to us all po ulit, and God bless us all, and to God be the glory forever. Amen. Thank you so much po sa inyong lahat na makakakita ulit ng longer videos ko na to. Hashtag Bible verses, life motivation. So guys, nasabi ko po dun sa part 2 yung tungkol kay Moses. So dagdag konti lang po ulit to, continuation po. Sana po tapusin nyo mula part 1 hanggang final part. Ang context po ng bagong content ko na to, na Bible verses, pag-reminisce po natin na ng mga importanteng tao, ng mga importanteng senaryo na ang mga taong to sa love letter na ating Creator ay nagpakita ng matinding faith sa ating Creator at binigyan sila ng breakthrough ng ating Panginoon. Isang miraculous event po nangyari sa mga taong to dahil sa pagpapakita nila ng matinding pagtitiwala, ng trust, ng faith sa ating Panginoon at sa kanyang bigatin saan. Amen. Kasi nga po guys, kaya po naisip ko din gawin tong content ko na to, itong bago kong Bible verses na to, kasi para po makapaglikom din tayo ng dagdag booster sa bawat isa sa atin, na talagang ang faith po napaka-powerful. Isa po yan sa magiging weapon natin during this last generation of humanity. So, paulit-ulit po, dagdag ko po ulit. Kung sino pa pong hindi nakakakita nung paglilinaw ko, nung pagbibigay ko ng crystal clear, ng hashtag Bible verses din po, longer videos na ginawa ko 2 weeks ago, almost 2 weeks ago o more than 2 weeks ago, pakikalkal nyo po yung profile ko, paki-double check nyo po. Kung hindi nyo pa po napapanood, 6 parts po yan o 7 parts. Kaso 4 lang po yung itinira ko dyan. Para po kung sinong may makapag-try makakita ng profile ko, masilip nyo po yung hashtag Bible verses ko na yan, na itinawid nga po ng isang nagmamalasakit na mangangaral ng huling generation natin, ng humanity, na napansin din po nila ng church na to, na talaga naman pong sila ay nagtatawid ng mga dokumentary, ng mga nagpapatotoo ng talagang motivation ng ating Creator, na ang dami din po, 100,000 po ang nanonood ng mga dokumentary nila. Kasi ang tinatawid po nila, maingat po sila, masyado po silang cautious sa mga itinatawid nilang documentaries na talagang may pinagbasihan po, na talagang banal na word of our Creator, na talagang ang motivation po nila hindi magligaw ng kahit sino sa makakakita ng kanilang mga documentaries. Amen. To God be the glory po. So, isa po ako dyan sa sumusubaybay ng mga documentaries na ganyan. Patuloy ko pong inire-remind sa bawat content ko na pagtiyagaan po nating mag-ipon, maglikom, magkalap ng mga motivation na talagang galing sa salita ng ating Panginoon. Kasi the days is just around the corner, na dadating na po talaga yung snatching na mangyayari. Ginawan ko po yan ng pinaka-latest kong longer videos, Bible verses. Pakipasadahan po sana nung hindi pa nakakapanood ng content ko na yan. Thank you so much po sa inyong lahat. Sana po kahit katiting lang po, kahit kalahati o 1/4 ng 1%, nakakapagtawid po ako sa aking kapwa, sa bawat nakakakita ng content ko, at nagtatapos na madagdagan pa yung konting faith natin sa ating Panginoon. Kasi napaka-powerful po ng faith guys, lalo na po pag talagang may pinagbasihan na nandyan sa love letter na ating Creator. Bawasan na po natin yung pagdududa natin. Kung nagkaroon man po ng mga translation ng mga Holy Scripture ng siglo by siglo hanggang sa itong last generation natin, pinahintulot din po ng Panginoon. Kasi nga po, ang buong sanlibutan po, ang mundo pong ito ay nagkaroon ng iba-ibang language, kaya talagang ipinahintulot din po ng ating Creator na matranslate sa iba-ibang language ang kanyang banal na sulat sa humanity. So, amen po, kasi kay buti po talaga ng Panginoon, kasi wala po siyang hinahangad kahit isa sa kanyang creation na mapahamak. Lahat po ay ninanais ng maisama dun sa ginawa niyang bagong titirahan natin. Kasi nga po, ito pong lupang ito ay testing ground lang natin. Paulit-ulit ko na po yung idinadagdag sa mga content ko. This is only our testing ground. Hindi temporary lang po itong buhay na to.
kung marami pong taong nagiging scoffers, nagiging blasphemer, nagiging mocker ng motivation ng ating Panginoon, bahala na po ang Panginoon sa mga ganyang tao. Kasi mas maganda na pong ipakita natin sa Panginoon na nagtitiwala tayo sa Kanya, na talagang hinihintay natin na mapasama ang sino man sa atin sa salvation ibibigay niya in all humanity. Amen. Na which is hindi na po magtatagal, malapit na po yan. At kapag ka na-chosen po tayo, ang ini-imply po ng ating Panginoon sa mga dokumentaryong na itinatawid ng mga matutuwid na pari at mga ngaral ng generation natin na to, mapapasama po tayo dun sa 1,000 years na maghahari ang ating Lord Jesus. Dito ka man, dito ka man, itoto ka ng ating Creator sa sanlibutan na to, o dun sa kanyang paghahari sa itaas ng 1,000 years. Ano po yan, bibigyan na po tayo ng parang initial na regalo. Hindi na po tayo makakaranas ng kamatayan in 1,000 years. Kasi wala naman pong tao nga abot talaga ng 1,000 years kung mamamatay ka pa . So napaka mahiwaga po ng mga bagay-bagay, ng mga pagkakasunod na senaryo na gagawin ng Panginoon talaga, na which is nangyayari na po yung iba talaga. Nagkakaroon na po ng mga kakaibang event in all globally dito sa mundong ginagalawa natin ngayon, which is temporal nga po. Pero hindi po agad talaga ini-imply po ng mga dokumentaries na nagawa ko na hinango ko rin po sa mga dokumentaryong ginawa ng mga legit, ng mga dignified na tao na talagang nagtitiwala sila sa salita ng ating Creator sa kanyang love letter, na may mga dokumentado po yan, may mga pinanghahawakan po sila, mga facts and evidences, na ito pong mga to ay talagang binigyan din ng ating Panginoon ng matibay na motivation para makapagtawid sa tao, sa mga makakakita ng kanilang mga documentaries. Amen. So isa po ako dun sa sumusubaybay niyan. So guys, maraming salamat po sa lahat ng nakapanood ng content ko na yan. Magpatuloy-tuloy po tayo at maging prepared po tayo araw-araw. So balik po tayo dito sa context ng bago kong content na to. So ito nga po, Bali, ang isusunod ko po dito according sa naaalala kong importante, yung pong isa sa mga naging hari ng Israel. Yan, kasama po dyan si King David tsaka si King Hezekiah. Kasi nga ang Old Testament po, abo yan sa mga hierarchy, sa pagtawid, sa pagpapama ng mga pamumunang hari by hari. Generation by generation. Yan po ang pagkaintindi ko sa Old Testament na love letter na ating Creator. So si King David po, ano po siya, nagpakita talaga sa ating Panginoon ng matinding faith. So kinalugudan din po siya ng ating Panginoon, kasi nga po kinikilala ng mga ninuno ni King David ang ating Creator, isang Creator na talagang buhay na espiritu na nagbibigay talaga ng matinding breakthrough sa mga nagtitiwala sa kanya, generation by generation. So naitawid po ng ninuno ni David ang faith ni David sa kanya. So si David po matagal po siyang naging hari ng Israel. So nandyan po yan sa Old Testament. So hanggang later on nga po, sa dami ng naging asawa ni David, nailigaw po siya ng mga napangasawa niya. So hindi na din po naging maganda yung ending ng buhay ni David, kasi nga po lumihis siya sa motivation ng ating Creator. Pero nung mga latter year po, nung mga unang taon ng paghahari ni David, madami pong breakthrough na binigay sa kanya ating Creator. Amen to that, guys. So sundan nyo pa po, isa-isahin po natin yung mga importanteng tao na talagang nagpakita ng matinding faith sa ating Creator. Amen. Thank you po for watching, and God bless us all po. To God be the glory po. Amen.